Bata pa lang maaga akong nasabak sa mundo. I became a child actress from a very young age. Ang tingin ng mga tao masaya, magarbo, madali ang buhay. Hindi nila alam na kinalakihan kong hanapin yung identity ko sa mundo, sa ibang tao. Alam ng pamilya ko yan, I've been restless all my life. Growing up, my mind was restless. My spirit was restless. My physical body was restless. Ito yung masasabi ko na talagang sumadsad na ako. Bakit nga ba umalis sa showbiz ang sikat na child star at ngayon ay 25 years old na si Mica de la Cruz? Kung familiar ka sa pelikulang Karamia, ito ang huling palabas niya sa telebisyon noong 2019. Para sa isang ina, wala nang mas gaganda pa sa kanyang mga anak. Ang ganda! Ang gaganda talaga ng mga anak ko. Ayan, tingnan niyo. Mas maganda ako sa'yo. Noong pandemic ay nasawi sa COVID-19 ang tatay niya. Sa kanya naman ito ay kina-stress. Na-diagnose siya ng serious conditions at nagkaroon ng matinding identity crisis. Ikunento niya kung ano ang mga pinagdaanan niya bilang artista na hindi nakikita ng ibang tao. Sinabi niya ang gusto niyang hanapin ang identity niya sa mundo. Hindi nila alam na kinalakihan kong hanapin yung identity ko sa mundo, sa ibang tao. Sinabi niya pang pagod na siya sa mga bagay-bagay ang kanyang katawan, spirit, at isipan. All my life, growing up, my mind was restless. My spirit was restless. My physical body was restless. I've never talked about this, pero the past 4 years were the worst years of my life. Kahit daw nga mga kaibigan, mga kakilala, ay hindi alam kung paano siya matutulungan. Hindi na alam ng mga tao malapit sa akin kung paano ako tutulungan. Kasi bilang tao, nabigay naman nila lahat ng suporta na pwede nilang ibigay sa akin, and I'm thankful. They tried their best. Pero hindi na nila kaya yun eh. Hindi na sila yung kailangan ko. Na-diagnose din daw si Mica ng multiple serious health condition. Isa sa mga kondisyong ito ay ang pagkakaroon ng autoimmune disease na nakuha daw niya mula sa pagkakaroon ng stress sa loob ng maraming taon. Dahil dito, nagdesisyon na siyang iwan ang showbiz. Pati raw ang pag-aaral niya ay apektado na. Nakaramdam din daw siya ng major identity crisis. I also couldn't continue school anymore kasi my thyroid health affected my brain and my memory. Pumapasok ako sa school, hindi ko na naintindihan. 3 hours, nakikinig ako sa professor. Tatanungin ako, a simple takeaway from today's class. Ni wala akong mabanggit. Apektado po lahat sa akin. Ang sabi rin ni Mica, nagdasal siya sa Panginoon na bigyan siya ng breakthrough. Sabi niya, may mga kaibigan raw na humikayat sa kanya na sumali sa Victory Fellowship. Ito raw ang naging daan niya sa powerful healing and transformation. Hindi niya raw ito pinagsisihan dahil napabuti ang kanyang buhay. Kaya ang masasabi ko lang ay, sometimes living what no longer serves you is the bravest choice that you can make. Minsan, pag-alis sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo ay ang pinakamatapang na desisyon na maaari mong gawin. Ito ay hindi dahil sa kahit na nakakatakot at mahirap, iwanan ang mga bagay na dating mahalaga sa'yo. Ang pagpili na iwan ang mga ito ay nagpapakita ng iyong tapang at determinasyon na maghanap na mapabuti ang mga bagay-bagay para sa'yo. Don't forget to subscribe